Paano kung bigla ang umulan at hindi na kayo makalabas ng bahay nyo? Tungkol ito sa isang pamilya na nasa loob ng bahay nila habang umuulan. Magugulat sila dahil aalis sana sila pero ayun lang, hindi na nga sila makalabas ng bahay nila. Ayaw bumukas ng mga pinto, mga bintana, kahit dumaan ka sa sahig or sa mga pader, wala talaga. Kaya naman, gumawa nga sila ng paraan para makasurvive habang nasa loob nga lang sila. Titipid sila ng mga tubig, mga kuryente at mga pagkain na hindi nga magiging madali, lalo na't marami nga sila sa bahay na yon. Loob ng bahay, makakapag-bonding, mas mapapalapit nga sila sa isa't isa, pero ayun nga, unti-unti na nga nilang mararamdaman ang hirap ng pagkakakulong sa loob ng bahay matapos nga itong tumagal ng ilang linggo, na naging buwan at naging taon na makakaapekto sa mga utak nila. Title ng movie, The Last House. Habang pinapanood ko to, ang naiisip ko talaga, yung panahon ng pandemic. Hindi pwedeng lumabas ng bahay, yung mga taong nasa loob lang ng bahay nyo yung pwede mo makausap nga ng face to face. Tapos syempre, yung takot na maubusan nga ng mga pagkain or whatsoever since hindi ka naman pwedeng lumabas basta-basta eh. Dagdag mo pa yung isolation na nararamdaman nga ng pamilya sa movie na to and yung takot na nakakaapekto sa kanila kasi naramdaman din niya ng karamihan nga during pandemic sa sobrang tagal lang na nasa bahay. Tapos, wala pang kasiguraduhan kung kailan nga matatapos yung pandemic mismo. I love how they started the film na chill nga lang sila noong una, may takot pero kaya pa naman, na masaya pa sila, nagbabanding, naglalaro, nanonood ng magkasama, pero syempre, in time, nakakasawa din yon. Eventually, itong distraction nila, hindi na siya enough to hide the fear na hindi nga sila makalabas and also, yung matinding gutom kasi nga 'di ba, unti-unti na silang nauubusan ng mga pagkain eh. Ganda naman sana yung premise ng movie na I love the visuals, the visual effects, and the lighting. Pero ang problema ko dito, yung story nga nila mismo. Masyado silang maraming tinatry ng mga angles to the point na hindi na nga nila na-explore and nabibuild up nga ng maayos. Kaya ang ending, walang maayos na closure doon sa bakit at paano nga ba ito nagsimula, what's the goal of these sea monsters, at bakit ngayon lang sila lumabas ganito ganyan. O yung pamilya, pinakawalan nga nila yung sea monster nga doon sa dulo. Pero kasi, wala naman silang masyadong inintroduce na mabait sila, maliban nga sa nagpapakita sila minsan doon sa batang babae. Ano yun, somehow after nilang ubusin lahat ng tao sa buong mundo, tapos ikulong nga sa mga bahay nila, biglaan silang magde-decide na, sige, goods na yan, pabayaan nyo na yan. Ganda rin naman kasi sana yung twist with the aliens, the sea monsters pala talaga sila, and dilulubog nga nila yung lahat ng land. Ikukulong nga nila lahat ng tao sa loob nga ng isang bahay para nga mategi sila, and yung mga taga-dagat, para nga sila na nga lang yung matira, pero yun nga, masyado lang matibay yung pamilya na to. For me, I don't like this kinds of twist na may pagkamabait din naman pala talaga sila, na gusto lang nilang bawiin yung mundo ganon. Pero kasi, it's hard to think about that kung bumawi din kayo ng napakaraming mga buhay eh. Okay sana siya and I do get what they're going for, pero poor execution lang talaga. Kasi come to think of it din naman, yung mga tao din naman yung karamihan sa mga sumisira nga sa karagatan and walang pakialam sa mga buhay na nakatira nga doon sa dagat, kaparehas nga din ang mga ginawa ng mga sea monsters dito doon sa mga taong nasa lupa. Hindi lahat katulad nung tatay sa simula na pinakawalan nga niya yung maliit na isda para nga lumaki nga muna, na yung ibang manging isda or mga tao, kung kaya nila, uubusin nila lahat ng may buhay sa buong karagatan eh. Kaya honestly, I can't blame din naman talaga yung mga sea monsters kung bakit nila ginawa yung mga ginawa nila eh. Kasi nga, kung karamihan sa mga creatures na to or mga tao sinisira nga yung mundo nila, then mas okay na lang din kung wala sila. Alam mo yun? So yun, decent and unique naman yung premise, pero all over the place lang talaga, and may i-improve pa nga yung writing, lalo na nga sa pacing and flow ng mismong kwento. Title ng movie, The Last House, ang torta rating ko ay 6.5 out of 10. Dagdag ko lang ang weird pa nung ang haba nung time na nasa present time sila, tapos biglang nag-time jump na 5 or 6 years later, di ba? Tapos biglaan ganun na yung flow. Wala lang. Sobrang biglaan lang. So yun lang. Thank you.